Magandang umaga, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Inilabas na ng National Bureau of Investigation ang video ng nangyaring insidente sa gusali ng Government Service Insurance System o GSIS. Alamin natin yan sa report ni JM Pineda. JM? Yes, Naomi, sa video nga na body-worn camera ng National Bureau of Investigation, makikita pa na nasa loob ng GSIS compound ang grupo. Maririnig rin ang dalawang sunod na putok ng baril nang makalabas na ang agents sa building. Nagbigay naman ng instruction ng kabilang linya na huwag patulan o mag-engage sa putukan. Sa unang 5 minuto ng video, hindi alam ng mga tauhan ng NBI kung saan nagagaling ang putok at kung sino ba ang pinapaputukan. Makikita na hindi tumulong ang ilang mga NBI agent at agad na bumalik sa loob ng gusali. Tumigil na rin ang sagutan ng putok pero rinig pa rin ang tanungan ng mga NBI agents sa lagay ng mga kasamahan. Matapos ang ilang minuto, isang grupo ang bumalik sa gusali ng GSIS. Sila ang grupo na pinaputukan ng Office of the Senate Sergeant at Arms. Sabi ng mga ahente, nagkagulatan umano at pinababa ni suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca ang baril nila. Tumatras umano ang NBI agent pero pinaputukan sila nito. Dahil dito nagkapalitan na umano ng putok. Base pa sa kwento ng mga NBI agents, ilang beses daw silang pinaputukan ng grupo. Ayon sa report ng DILG Secretary John Vic Remulla, 27 gunshots ang galing sa mga miyembro ng USAA at 5 naman sa mga NBI agents. At positibo na rin sa gunpowder ang nahuling volunteer agent umano ng NBI ayon sa Southern Police District. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, JM Pineda. Nakiisa ang ilang miyembro ng House of Representatives sa isinagawang Mass for Peace and Accountability sa EDSA Shrine kahapon. Alamin ang detalye sa report ni Mary Ocampo. Mary? Naomi, isang ang Mass for Peace and Accountability ang itinaos sa EDSA Shrine itong linggo kasabay ng panawagan ng mga mambabatas para sa agarang pag-usad ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pinangunahan ng misa ni Reverend Father Teodoro Bacani Jr. at dinaluhan ng mga mambabatas na kabilang sa House Prosecution Panel. Kabilang sa mga dumalo, si Tingog Party List Congressman Jude Asidre na nagsabing mahalaga ang panalangin at paggabay ng simbahan sa gitna ng political crisis. Ayon kay Asidre, sa harap ng impeachment case at mga kaguluhan sa Senado, kailangang kumapit ang mga Pilipino sa pananampalataya at pag-asang mangingibabaw ang katotohanan at katarungan. Samantala nanawagan naman si Congressman Percy Sendanya na akbayan sa Senado na agad ng tipunin ang impeachment court at ituloy ang paglilitis. Ayon kay Sendanya, kailangang bumawi ng Senado sa publiko matapos ang umano'y magulong pangyayari sa Kamara noong nakaraang linggo. Binanggit din niya ang mga pangyayaring kinasasangkutan ni Senator Bato de la Rosa at sinabing hindi dapat maging dahilan ng kaguluhan para maantala ang impeachment process. Dumalo rin sa aktibidad sina Congressman Laila de Lima, Lawrence Defensor, mga youth group at mga kinatawan ng iba't ibang relihiyoso at sektoral na organisasyon. At yan muna ang ulat. Ako si Mario Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Mary Ocampo. Ibasura ang petisyon ni Senador Ronald De La Rosa. Yan ang sinabi ng Office of the Solicitor General sa hiling ng Korte Suprema na magkomento sa petisyon na pigilan ng pagpapatupad ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senador Bato De La Rosa. Naghain si De La Rosa ng urgent manifestation noong May 11 kung saan hiniling niyang ibasura ang ICC warrant na nakumpirma na kahit ng Justice Department pero hindi naglabas ang Korte Suprema ng temporary restraining order at saka pinagkomento lang ang Office of the Executive Secretary, Ombudsman, Department of the Interior, Local Government at ang Philippine National Police. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa PRTV Prime Media. Ako po si Naomi Timosio. Magandang umaga.